Ang vision ni Miss Rudy ay tungkol sa China. Sinabi niya, na gaya ng post niya sa taong 2020-2021, isang pangyayari na kung saan halos nahati ang isang bahagi ng China. Binanggit niya na ang tubig sa karagatan ay mapunta sa bayan ng China. Ngunit ang higit nilang paghandaan ay ang pagpasok ng biglaang tsunami. Si Rudy Baldwin ay isang tanyag na figura sa Pilipinas na kilala sa kanyang psychic prediction. Inihahatid niya ang kanyang mga hula sa pamamagitan ng kanyang channel sa YouTube at Facebook na nag-iipon ng makabuluhang mga sumusunod. Ang kanyang mga hula ay madalas na nakatuon sa pambansa at international na mga kaganapan. Kabilang ang mga natural na sakuna, mga isyu sa politika, at mga alalahanin sa lipunan. Tandaan, ito ay gabay lamang, nasa atin pa rin ang lahat. Ang pananampalataya natin sa Diyos, ang siyang magiging gabay natin sa araw-araw na kaligtasan natin. Ito ang prediksyon ni Miss Rudy Baldwin noong July 11 of 2024. Ang lahat ay mangyayari pa lamang. Inaalala ni Miss Rudy na ang kanyang vision ay hindi pananakot. Umpisa pa lamang, alam naman ninyo na ang negatibong pangitain ni Miss Rudy ay isa itong babala na dapat nating paghandaan, na kahit sino namang psychic na nagpredict ay sadyang negatibo. Huwag natin hanapin ang positibo dahil tayo mismo gagawa ng buhay natin. Dahil ang negatibo ay maaring maging positibo. Tao lamang si Miss Rudy Baldwin at Diyos pa rin ang nakakaalam sa lahat. Kung ano man ang kanyang nakikita ay hanggang doon lamang ang kanyang masasabi. Ang iba daw sa sobra nilang takot ay nireport nila ang post ng vision ni Miss Rudy. Huwag kayong padala sa takot dahil mas mainam na magdasal po tayo dahil sa Diyos ay walang imposible. Ang vision ni Miss Rudy ay tungkol sa China. Sinabi niya, na gaya ng post niya sa taong 2020-2021, isang pangyayari na kung saan halos nahati ang isang bahagi ng China. Binanggit niya na ang tubig sa karagatan ay mapunta sa bayan ng China. Ngunit ang higit nilang paghandaan ay ang pagpasok ng biglaang tsunami. Mangyayari ang isang katahimikan sa pagbalik ng tubig sa dagat at siya namang hahampas at mataas na tubig sa kalawakan ng China. Isang pangyayari na halos danasin din ng ibang karatig na bansa. May isang bitak ng lupa o tubig na halos humiwalay ang bahagi nito sa China. Isang pangyayari na masasabi ng mga tao na Diyos na ang gumalaw para sa katahimikan ng lahat. Lalabas din ang pagkakaroon ng malaking sinkhole, madagat man ito o sa lupa. Dahil sa hamon ng kalikasan at pagyanig ng lindol, halos maihambing mo ito sa kaguluhan. Babagsak ang mga gusali nito nang dahil lang sa tindi ng hamon ng kalikasan. May nakita si Miss Rudy na isang kilalang tao na nasawi dahil sa tindi ng hamon at may isang pagpupulong na magaganap sa China na kung saan biktima lahat ng pagguho ng gusali ang naroon nang dahil ito sa hamon ng kalikasan. Isang pangyayari na maraming nasawi dahil sa pagbagsak ng mga gusali na halos nadaganan ang lahat. Mabuti ang Diyos sa atin, minsan lang tayong mga tao ang dahilan kung bakit dinanas natin lahat ng ito. May ilan din na mga bulkan ang mag-erupt sa China. Sa pag-eruption ng ilang volcano sa China,
nangunguna ang Pilipinas na tumulong sa kanila sa kabila ng mga pangyayari. Nanatili pa din tayong mabuting tao sa kanila. Makakarana sila sa dalampasigan ng pagdapo ng libu-libong lamang dagat na kung saan ay dapat paghandaan. Dahil ito ay isang signos na may kasunod na trahedya. Mangyayari pa lamang ito, lalo na ang lindol na mas malakas pa sa nakaraan. 3 lindol ang tatama sa China na kung saan tama lang ang lakas ng isa. Ngunit ang pangalawa ay malakas ito ng sobra. Nasa sa inyo kung paniwalaan ninyo ang lahat. Ang mahalaga ay mag-ingat at huwag nating kalimutan na manalangin palagi dahil Diyos lamang ang makapangyarihan sa lahat.